Namiss ko na yung ganitong klase ng ulam, yung ginataang kohol. Ilang dekada na rin ako hindi nakatikim nito, kaya nung nakakita ko sa palengke ay bumili na rin ako. Ang karaniwang tinda sa palengke ay yung mga pilipit, yung mga susong pilipit. Yung buhay. Eto oh, kanin ko yung buhay. Karamihan dito sa mga ito ay mga patay na. Kaya yung nakita kong buhay ay nasa kalahating kilo lang at nagkakahalaga ng 50 pesos. Pagdating sa bahay ay binabad ko na nga ito sa tubig dahil pasusukahin ko muna to, marunong pa yung loob niyan. Hindi agad natin po pwedeng iluto yan dahil puro putik yung loob niyan. Hahayaan ko lang ito dito ng magdamag para maisuka lahat ng kuhol yung mga putik. Ilulubog ko to sa tubig para lahat ay makasuka. At pagkatapos ay tatakpan ko para hindi sila tumakas. Heto na nga, kinabukasan ay napakadumi ng tubig. Buti na lang at tinakpan ko, kung hindi ay naku kung saan saan ko ito hahagilapin. Ayun, ang dumi ng tubig. Puro putik talaga. Huhugasan ko pa to ng mga ilang beses, tapos lilinisin ko ring mabuti yung shell niyan. May mga nakadikit kasing putik dyan. At para malinis ko ng lubusan ay gagamitan ko to ng Scotch Brite para malinis mabuti yung shell. Pwede rin yung mga brush or kaya ay toothbrush na hindi nyo na ginagamit. Dapat kasi ay malinis na malinis yan. Dahil kung hindi, sasama yan sa sabaw na isasabaw natin sa kanin. At pagkatapos natin linisin, ay tanggalin natin itong nasa pinakadulo para madali nating makuha yung laman. Bali, itong likod ng aking kutsilyo yung ginagamit ko para hindi mabungi yung talim ng aking kutsilyo. Pagkatapos nito, ay hugasan lang uli nating mabuti. Ito nga pala yung mga ingredients na ilalagay ko, hihiwain ko lang yan. Pagkatapos ay painitin na natin yung wok, maglagay lang tayo ng konting mantika. Then ilagay na natin yung sliced ginger at saka minced garlic. Sautein lang natin yan hanggang sa maging golden brown na yung kulay. Then i-add na natin yung sliced onion. Lulutuin lang natin yung sibuyas and then susunod na natin ito ang ating kuhol. At pagkatapos nyan ay i-add na rin natin yung ating 200 ml coconut milk. At saka lang natin lagyan ng konting tubig. Impla natin ng konting patis. Mag-add na lang kayo mamaya kung natatabangan pa kayo. Then takpan natin para mas mabilis kumulo at mas mabilis maluto. Hayaan lang natin itong kumulo ng mga 5 minutes hanggang medyo maiga na yung ating gata. Timplahan din natin ng ground black pepper at lagyan din natin ng konting pampasarap. Then haluin lang natin at saka uli natin takpan. Pakuluan uli natin ng mga 3 to 5 minutes. Then, after that, ilagay na natin yung ating sitaw. Maglalagay ako ng sitaw para hindi na ako magigisa pa ng aking gulay. So, ihahalo ko na rito kasama sa aking ginataang kohol. Lagyan din natin ng isang sili. Dagdagan nyo na lang ng sili kung gusto nyo ng mas maanghang pa. Ilalagay ko na rin itong aking maraming malunggay. Gusto ko yung maraming gulay, lalo na itong malunggay. Alam nyo naman na napakaganda nito sa katawan. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa maluto yung malunggay. Mabilis lang naman yung maluto. Pagkatapos ay ilagay na natin yung siling green. Pinagpuputol-putol ko yan para mas lumabas lalo yung lasa. Haluin na natin. Hindi ko na tatakpan. Lulutuin ko na lang to ng mga 2 minutes. Maglalagay lang uli ako ng isang siling buo. Bago ko hanguin ay titikman ko muna kung tama na yung alat. Tamang-tama lang yung alat at saka yung anghang. Yummy. Pwede na natin patayin yung apoy. Pero bago ko to isalin sa aking serving bowl ay maglalagay pa ako ng siling pula at saka siling green. Masarap din kasi yung lasa ng siling green pagka medyo hilaw. Okay, at isalin na natin dito sa aking serving bowl. Ayan o, tingin pa lang ay katakam-takam na. Ang sarap ng sabaw niyan, malasang malasa. Ang bango ng amoy. Ang daming gulay. Pero ang sarap niya, so parang ginataang malunggay na may sahog na kuhol. Pero tamang-tama lang yan dahil hindi mo na kailangan magluto ng side dish na gulay dahil marami ng gulay yung ating kuhol. Halika, tingnan mo oh. Titikman ko muna to, isang malaking kuhol. Gagamit ako ng toothpick para mas mabilis makuha. Ayan oh, ang taba. Ang laki ng laman. Sanay na sanay akong kumain ito dahil noong araw ay hinuhuli namin yan sa tubigan. Naku, ang dami. Ang sarap mamulot. Hindi lang ginataan ang ginagawa namin dyan. Minsan ay tinola. Lalagyan namin ng papaya. Yun ang nilalagay namin dahil nga marami kaming tanim na puno ng papaya noon. Okay, napakwento pa. I-ready na yung mainit na kanin at kain na na. Okay, enjoy and thank you for watching.